Mga ka-crypto, tila may bagong chapter po na nagsimula dito sa mundo ni XRP ngayong December 2025. Ang SEC chairman na si Paul Atkins ay lumabas po sa isang CNBC interview at siya ay nagbigay ng malinaw na timeline para sa innovation exemption. Ayon po sa kanya, may sapat na authority na ang SEC para itulak ito forward. Ang crypto influencer naman na si Ginoong John Squire ay agad na nagbahagi sa X at sinabi niya, "This changes everything." Ayan, babaguhin daw po nito ang lahat. At bakit? Dahil ito po ang unang malinaw na sinyales mula sa regulator sa mahabang panahon. Para kay XRP, perfect timing po ito para sa susunod na financial wave. Ngayon ay ano po ba ang innovation exemption ng SEC? Ang innovation exemption ay isa pong tool na nagbibigay daan sa crypto firms na mag-test ng bagong produkto sa ilalim ng mas light or magaan na rules. Sa madaling salita, pwede silang mag-innovate, subukan ang bagong technology, pero may regulatory guardrails pa rin. Ito ay paraan ng SEC para suportahan ang innovation nang hindi po pinipilit ang full compliance sa simula. Para kay XRP na nasa sentro ng longest legal battle sa crypto history, malaking pagbabago po ito. Ang token na kilala sa speed at transparency ay mas madaling ma-adapt sa regulated environment. Paano naman po nakakaapekto ang timeline kay XRP? Ayon po kay Ginoong Atkins, inaasahan niyang mailabas ang exemption sa loob ng a month or so. Kung tama po ang timing, ito ay magiging early January target. Bakit po ito mahalaga? Mahalaga po ito dahil ang mga firms na gumagamit ng XRP ay magkakaroon ng panahon para magplano, mag-adjust sa bagong rules at mag-deploy ng kanilang solutions nang hindi natatakot sa mga biglaang pagbabago sa regulatory or regulations. Ang regulatory clarity ang siyang susi sa institutional adoption. Ito rin ay signal sa market na handa ang SEC na suportahan ang mga bagong financial technology. Ngayon ay bakit po ba sinabi ni John Squire na this changes everything? Sa tweet at saka video ni Squire ay binigyang diin po niya na ang timing ay perpekto. Ang innovation exemption ay naglilinis ng dating regulatory uncertainty na bumabalot kay XRP. Ayon sa kanya, ang galaw na ito ay magbibigay ng bagong momentum sa ecosystem ng XRP. Ang mga investors, traders at firms na gumagamit po ng XRP para sa payments at settlement systems ay makakaramdam ng confidence. Ito po ang signal na hindi po basta-basta pabagsakin ng rules ang operations. Kaya para po sa market, sa XRP ay may bagong horizon. Paano naman po nagbago ang stance ng SEC kay XRP? Historically, mahigpit po ang enforcement approach ng SEC laban kay XRP at saka Ripple. Pero ngayon, malaking shift or pagbabago ang nangyayari. Ang innovation exemption ay paraan para suportahan po ang experimentation sa regulated environment. Ang token na kilala sa mabilis na settlement at transparency ay ready na para sa adoption sa mas malawak na financial applications. Ito po ay malaking win or panalo sa ecosystem dahil mas predictable at stable ang operasyon para sa mga kumpanya na gustong gamitin sa XRP. Ngayon ay bakit po ba malaking advantage ang regulatory clarity para kay XRP? Kapag malinaw po ang rules, mas confident ang mga firms na gamitin sa XRP
para sa cross-border payments at saka iba pang mga services. Wala pong sudden change or biglaang pagbabago sa regulation na pwedeng magpahinto sa operations. Ang stable environment ay critical or malaga sa institutional adoption. Kaya bawat firm na nagbabalak gumamit ng XRP, ang timeline po ni Ginong Atkins ay nagbibigay ng assurance at room to plan. Sa XRP bilang utility token ay kumikilos bilang backbone sa payments. Kaya mahalaga po ang predictability ng mga rules. Ano naman po ang epekto nito sa market momentum? Ang klarong timeline at support ng regulator ay nagpapataas ng market sentiment. Kapag malinaw po ang rules o patakaran, mas maraming players ang papasok at tataas po ang liquidity. Si XRP po ngayon ay hindi lamang po speculative asset, kundi ginagamit sa real-world financial infrastructure. Sa view or pananaw po ng analyst, ito ay nag-set ng stage or entablado para sa potential breakout at mas mataas na adoption. Ang movement or galawan na ito ay isang whisper or bulong ng institutional trust sa token or kay XRP. Kaya hindi lamang po ito hype, kundi fundamentals-driven momentum. At ayan, bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang perfect timing para kay XRP ay hindi po ito random. Ito po ay resulta ng coordinated efforts ng SEC, Congress at saka institutional adoption. Para po sa atin bilang mga traders at investors, ang key takeaway po rito ay ang focus sa regulatory clarity, ecosystem adoption at saka technical execution. Si XRP ay nasa position para sa mas mataas na presyo at mas malawak na usage. Kaya wag lamang po puro hype. Dapat gamitin po natin ang opportunity para mag-position ng maayos. Ito po ang simula ng bagong chapter para kay XRP para po sa taong 2026 or next year. Ayan, ang aktual na tweet or post po rito ni Ginoong John Square kung saan ang kanyang aktual na sinabi rito ay SEC Chair Paul Atkins just told CNBC that innovation exemption for crypto firms will be rolled out in January. This changes everything. Perfect timing for XRP. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.